Nakakainis. Talo na si Kuya Mavi. Inis na wika ni Mikay habang napapakamot sa kanyang ulo. Nanonood siya ng habulan ng biik sa putikan, kung saan kasali ang 30 anyos niyang kapatid na si Mavi. Tumatawang tumayo na ito mula sa putikan at nakipagkamay sa kalaban nitong nanalo. Congrats pare, ikaw lang ang nakatalo sa akin sa panguhuli ng biik. Nakangiting sabi ng kuya niya sa kalaban nitong nagwagi. Inis na napatitig si Mikay sa kausap ni Mavi na tanging maong pants lamang ang suot. Hawak nitong umiiyak na biik. Puno man ng putik ang katawan nito ay hindi maitatago ang pagiging makisig at gwapo nitong muka. Salamat pare. Nakangiti ring tugon nito sa kanyang kuya. Lumapit naman si Mang Kulas, ang kapitan ng barangay San Nicolas, at siyang may pasimuno ng palarong yon. Itinaas nito ang isang kamay ng lalaking nanalo. Mga kabarangay, may bagong kampiyon na tayo ngayong taon. Si Ray Xavier. Palakpakan natin siya. Masayang anunsyo ni Mang Kulas. Nagpalakpakan ng mga nanonood. Napasimangot lalo si Mikay dahil grabe kung makatili ang mga kababaihan na naroon, habang tila kinikilig na nakatitig sa lalaking nanalo. Para yun lang. Inis na bulong niya. Maya-maya ay inabot ni Mang Kulas ang isang kumpol ng mga ligaw na bulaklak kay Riz. Dahil ikaw ang nanalo ngayong taon, Riz, bilang tradisyon, ikaw ang magbibigay ng bulaklak na to bilang alay ng pagkapanalo mo. At syempre, ang mapili mo ay siya dapat ang pinakamaganda sa paningin mo. Mas lalong lumakas ang pilian ng mga kababaihan, lalo na nang inilibot ni Riz ang paningin sa mga nanonood. Napairap na lang si Mikay at tumalikod na. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay may humabol na sa kanya. Miss, sandali lang. Napatigil siya at napalingon. Kumunot ang noo niya nang makitang si Riz yun. Bakit? Takang tanong niya rito. Ngunit nagulat siya nang iabot nito sa kanya ang kumpol ng mga bulaklak. Para sa ito, sana tanggapin mo. Nakangiting wika nito. Nanlaki ang mga mata niya. Kaagad siyang napatingin sa Kuya Mavi niya. Naniningkit ang mga mata nito sa kanya. Sunod niyang tiningnan ang mga kababaihan na tila umuusok ang mga ilong sa nakikita. Miss, tanggapin mo na please. Para sa'yo talaga to. Untag sa kanya ni Riz. Bakit sa akin mo binibigay yan? Tradisyon na raw dito sa San Nicolas ang bigyan ng bulaklak ang pinakamagandang babae sa mga mata ng kampiyon. At ikaw ang nakita ko, kaya para sa'yo talaga to, miss. Tila nag-init ang pisngi ni Mikay. Napalunok siya at hindi alam kung tatanggapin ang inaabot nitong kumpol ng mga bulaklak. Sigurado ka ba? Ang daming mas magagandang babae riyan. Tingnan mo, ang sasama na ng tingin nila sa akin. Wala eh. Ikaw ang pinakamaganda sa paningin ko. Nagulat pa siya nang hawakan nito ang kamay niya at pinahawak na sa kanya ang mga bulaklak. Ako nga pala si Riz. Nakangiting wika nito. Hindi nakasagot si Mikay. Natulala na kasi siya sa kagwapuhang taglay nito. Hindi naging hadlang ang maputik nitong mukha at katawan upang itago yun. Matangos na ilong at singkit pa lang ng mga mata nito ay nakakatunaw na. Ikaw, pwede ko bang malaman ang pangalan mo, miss? Tanong nito sa kanya. Mikaela, pero Mikay ang tawag nila sa akin. Mikay, ang cute ng palayaw mo ah. Napangiti siya, ngunit bigla niyang naalala na ito nga pala ang nakatalo sa kanyang Kuya Mavi. Hindi siya sanay na natatalo ang kanyang kapatid. Kaya naman kaagad niyang ibinalik sa binata ang kumpol ng mga bulaklak. Ayoko ng mga bulaklak na yan, at ayoko rin sa'yo, kaya goodbye. Umirap siya at tinalikuran na ito. Madaling-madali siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay na may pwesto ng kanilang panaderya sa harapan. Nakakainis, hindi porket gwapo siya hindi ko na siya tatanggihan. Buti nga sa kanya tinanggihan ko siya sa harap ng mga babaeng nababaliw sa kanya. Tinaas niya ang roll-up door ng kanilang panaderya. Hindi pa man siya tuluyang nakakapagbukas ay dumating na ang kanyang Kuya Mavi at tumanaw sa kanya mula sa estante. Bunso, bakit ka naman umalis dun? Hindi mo pa tinanggap yung binibigay ni Riz. Sinungitan mo pa. Daig mo pa si Miss Tapia. Sumimangot siya habang pinupunasan ng basahan ng ibabaw ng estante. Bakit mo naman tatanggapin yun, Kuya Mavi? Naaasar ako sa pagmumukha ng Riz na yun. Piningot nito ang ilong niya kaya napatili siya sa inis. Bakit ka ganyan? Dati naman tuwang-tuwa ka kapag nabibigyan ka ng kumpul ng mga bulaklak ah. Oo, pero tumatanggap lang ako kapag galing sa'yo, kuya. Nakakainis naman kasi. Bakit ka ba nagpatalo sa lalaking yun? Dayo lang naman yun dito, di ba? Hindi ako nagpatalo.
Sadyang mas magaling lang siyang humanghuli ng biik. Alam kong sanay ka na palagi ako nananalo ron. Pero tanggapin mo na lang na may mas magaling pa sa akin. Hindi ka ba naiinis sa kanya, kuya? Bakit naman ako maiinis? Mabait naman si Riz. Isang linggo pa lang siyang nandito pero halos kaklose na niya lahat ng mga kabarangay natin. Lalo na si Kap. Wala akong pakialam kahit sino siya, kuya. Sus, wala raw pakialam pero kitang-kita ko kanina parang gusto mong tanggapin yung kumpol ng mga bulaklak na inaabot niya. Ano, sabihin mong hindi. Pinamulahan siya ng pisngi at tinalikuran ng kapatid. Patay mali siya niyang kinuha ang walis tambo sa gilid at nag-umpisang maglinis. Gusto ko nga tanggapin yung bulaklak, pero ayoko nga nang galing sa kanya, kaya hindi ko kinuha. Nakakainis lang kasi parang confident na siyang tatanggapin ko yun. At saka nakita mo ba yung tingin sa akin ng mga babae kanina? Parang kakainin na nila ako ng buhay. Ayaw mo ba nun? Sa dami ng mga babaeng naroon, ikaw ang napili ko. Anong boses ng isang lalaki, at batid ni Mikay na hindi yun ang kanyang kapatid. Mabilis siyang lumingon sa may estante. Nakangisi sa kanya si Riz na ngayon ay basa ang buhok at malinis na ang katawan at muka. Nakasuot na ito ng puting sleeveless top at shorts. Katabi nito ang kanyang kuya Mavi na nakangisi sa kanya. Sino kausap mo? Tanong niya kay Riz. Humisi naman ito sa kanya. Ikaw, sino pa ba? Tinuro niya ang kanyang sarili. Ako? Sorry ka, hindi ako nakikipag-usap sa mahangin na lalaki. Kailan naman ako naging mahangin, Mikay? Bait-bait ko kaya. Ikaw nga itong nagsusungit eh. Lalo ka tuloy gumaganda. Hindi mo pa tinanggap yung bulaklak na inaabot ko kanina. Humalukip-kip siya at tinaasan ito ng mga kilay. Bakit ko naman kasi tatanggapin yon, Aber? E di sinabunutan na ako ng mga babaeng umaaligid sa iyo ron. Kung nakita mo lang kung paano nila ako tingnan ng masama kanina. Gusto ko nga sanang sabihin sa kanila na wala akong balak pumila sa'yo, no? Grabe ka naman, Mikay. Pagtanggap lang ng bulaklak ang pinag-uusapan natin, ah. Ang layo ng narating mo. Pasensya ka na, pare. May regla kasi yan kaya bumubuga ng apoy. Pero mabait yan kapag tulog. Minsan nga lang masungit at tuyuin. Malas mo, naabutan mo ang transformation niya, pre. Tumatawang wika ng kanyang kuya Mavi. Kuya naman isa ka pa. Umalis na nga kayo riyan. Kaya walang bumibili sa akin kasi nakatambay kayo riyan. Sige na nga, alis na ako. Wika ni Reyes bago binalingan ang kanyang kapatid. Parang Mavi, kapag gusto mo makipag-jamming sa akin, nasa kabilang kanto lang ang bahay ko ah. Sige pre, punta na lang ako kapag hindi ako magmamasa ng tinapay. Alam mo na, kailangan kumayod. Sige, pero magpaalam ka sa kapatid mo ah. Baka mamaya, bugahan ako ng apoy niyan. Hoy, anong sinasabi mo ha? Angil ni Mikay kay Reyes. Wala akong sinasabi. May narinig ka ba, paring Mavi? Ako? Wala naman ako naririnig. Sige na pre, baka mamaya bigla pang bumula ang bibig mo dahil dito sa kapatid ko. Tingin pa lang nito parang nangkukulam na oh. Inis na tiningnan lang ni Mikay ng masama ang kanyang kapatid na inaasar pa rin siya. Tumawa naman si Reyes bago ito tuluyang umalis. Nang masigurong wala na si Reyes, ay saka hinila ni Mikay ang may kahabaan na buhok ng kanyang kapatid. Nakakainis ka talaga, kuya. Aray ko! Reklamo nito at kaagad na lumayo sa kanya. Bakit ka ba nananabunot, Mikay? Kuya mo pa rin ako ah. 30 na ako at 25 ka pa lang. Igalang mo ko, Mikaela. Igalang? Pero inaasar mo ako kasama yung buwisit na lalaking yon. Ako ang kapatid mo kaya dapat akong kampihan mo. Inaasar ka lang naman ah. Hindi ko pa nasanay sa akin. At saka, mabait naman nga yung si Reyes. Bakit kailangan mo siyang tarayan? Kasi nga maraming babae ang iniisip na kakompetensya ko sila. Ayoko ng ganong issue, kuya. Asus, para yun lang eh. Saka, hindi ka naman ganyan kapikon tuwing inaasar ka ng mga lalaking gustong magpapansin sa'yo ah. Tapos ang sungit-sungit mo pa. Alam ko na, crush mo siguro si Reyes ano? Napugian ka? Yak! Kuya, manghilabot ka nga. Kailan ako nagkaroon ng crush? Alam mo naman na puro dito sa panaderya na uubos ang atensyon ko. Wala akong panahon sa mga ganyan. Pues, bibigyan kita ng panahon, Mikaela. 25 ka na. Aba, kilos-kilos din. Mag-asawa ka na. Eh bakit hindi ikaw ang mauna? Gurang ka na kaya? Pawala ka na sa kalendaryo, kuya. Ano naman kung 30 na ako? Pogi pa rin naman ako at macho. Kaedad ko lang din si Reyes at single din yun. Kaya anong problema? Maagawan ka ng mga chicks noon, kuya. Tingnan mo nga,
Ngayong nandito yung race na yun, pinansin ka ba ng mga chika babes dito sa barangay natin? Hindi na, di ba? Wala akong pake kahit hindi nila ako pansinin sa ngayon. Isang buwan lang naman mananatili dito si Race. Nabanggit niya sa akin kanina. Napakulot ang noon ni Mikay sa pagtataka. Talaga? Akala ko ba lumipat na siya dito sa San Nicolas at dito natitira? Taga Maynila yun. Umuwi lang dito sa San Nicolas para bumisita sa lolo niya. Talaga? Ano naman trabaho niya sa Maynila? Imbis na sagutin siya ng kapatid, ay binigyan lamang siya nito ng nang-aasar ng ngiti. Bakit mo tinatanong ha? Curious ka no? Sabi ko na nga ba't crush mo siya, Mikay? Nangasimang mukha niya. Hindi ko nga siya crush, kuya. Hindi ko magiging crush ang Race na yun, no? Napalakas ang pagkakasabi niya at napatingin sa kanya ang grupo ng mga babaeng dumaan. Pamilya sa kanya mga ito dahil naroon ang mga to kanina sa palaro. Yung mga babaeng umaaligid kay Race. Maarte yan, binigyan na ng bulaklak kanina tapos hindi pa tinanggap. Pagpaparinig ng babaeng nasobrahan ng foundation ng muka. Oo nga, akala mo naman sobrang ganda. Segunda ng babae na halos kita na ang kuyukot sa sobrang ikli ng suot na shorts. Nagdikit ng mariin ang mga labi ni Mikay at sumigaw. Hoy, naririnig ko kayo mga inggitera na mukhang bangus. Para sabihin ko sa inyo hindi ko aagawin sa inyo si Race, inyo na siya. Inirapan lamang siya ng mga ito at nagpatuloy na sa paglalakad. Puisit yun Inis niyang wika. Huwag mo nang pansinin mga yun, bunso. Mga inggit lang ang mga yun sa'yo kasi ikaw ang napansin ni Race kanina. Naks, haba ng buhok ng kapatid ko na yan Inirapan niya ito. Tigilan mo nga ako, kuya. Kung buhay lang si tatay, isusumbong talaga kita sa kanya. Ayaw mo kontantanan sa pangaasar mo Biro lang, ikaw naman. Alam mo naman na love language kong asarin ka. Pero alam mo, nakakamiss talaga si tatay, Kahit maaga tayong iniwan ni nanay dahil sa komplikasyon niya pagkapanganak sa'yo, tinaguyod niya tayong dalawa sa pagtitinda ng mga tinapay. Pinamana niya sa atin ang kayamanang hindi nauubos. At yun na yung kaalaman sa pagpapanaderya. Bigla naman siyang nakaramdam ng lungkot. 15 anyos si Mikay nang mamatay ang kanilang ama dahil sa sakit na diabetes. Kaya naman maaga silang namulat sa realidad ng kanyang Kuya Mavi. Mabuti na lang at may panaderyang naiwan ng kanilang ama sa kanila. At naisali nito sa kanilang magkapatid ang lahat ng recipe ng tinapay, pati na rin kung paano patakbuhin ang munti nilang negosyo. Ang panaderya na ang bumuhay sa kanilang dalawa. Pareho silang hindi nakatapos ng pag-aaral dahil mas minabuti nilang magkapatid na patakbuhin ng maayos ang bakery nila. Naputo lang kanyang pag-iisip nang piningot muli ng kanyang kapatid ang ilong niya. Aray, kuya talaga! Bago pa niya ito masabunutan sa buhok, ay kumaripas na ito ng takbo papalayo. Pumadyak na lang siya sa inis at walang nagawa. Mula noong araw na yon ay palagi nang dumadaan sa kanilang panaderya si Race. Bumibili ito ng ensaymada ngunit palaging may kasamang pangaasar sa kanya. Nagpatuloy yon hanggang sa lumipas ang 2 linggo. Hello, Kuya Mavi? Bungad niya nang sagutin ng tawag ng kapatid. Tanghaling tapat noon at nasa panaderya siya. Bunso, pasuyo naman ang boxer ko riyan sa bahay. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ano? Bakit kailangan mo ng boxer, kuya? Nasaan ka ba? Nandito kami sa talon at naliligo. Nawala yung boxer ko nang hubarin ko. Inagos ng tubig. Pasuyo na lang, bunso. Hindi ako makaahon ng tubig Baka may makakita sa kayamanan ko. Sige na naman Sarado mo lang saglit yung panaderya. Malapit lang naman ang talon mula riyan. Inis na napakamot siya sa kanyang buhok. Ano ba naman yan, kuya? Sayang yung boxer mo. Bakit kasi inuhubad mo? Para ka namang ewan, Siya, sige na. Isasara ko lang tong panaderya at pupunta na ako riyan. Tumawa ang kanyang kapatid. Salamat, bunso. Hintayin kita rito, Ingat ka sa pababang daan dito. Medyo madulas. Oo na, sige na. Pinatay na niya ang tawag. Kahit naiinis ay hindi naman niya kayang tiisin ng kapatid. Kumuha siya ng boxer nito sa kanilang bahay at saka nilagay yon sa maliit na paper bag. 5 minuto lang naman ang layo ng talon na yon, kaya mabilis siyang nakarating. Maliit lamang ang talon ngunit kaaya-ayang tingnan at masarap paliguan. Madalas yun gawing paliguan ng mga taga-kanila. Kuya Mavi? Tawag niya habang pababa na sa mabatong daan. Walang sumagot kaya dumiretso pa siya pababa, hanggang sa marating niya ang talon.
May malaking bato siyang natanaw kaya nilapitan niya yon. Kuya Mavi, nandito na ako. Nasaan ka na ba? Humakbang pa siya ngunit napatigil nang makitang lumabas mula sa malaking bato ang lalaking hindi niya inaasahan na naroon. Ay, brief mong lawlaw! Gulat na sigaw niya nang makita si Reese. Mikay, Gulat din na sambit nito. Dahan-dahang bumaba ang mga mata niya sa basang katawan nito na walang ibang suot kung hindi boxer. Unti-unting nanlaki ang mga mata niya nang makita ang umbok doon. Oy! Kaagad nitong tinakpan ng ibabang parte nito gamit ang mga kamay. Huwag kang tumingin, Mikay. Talikod ka, bilis. Napatili naman siya ng malakas at kaagad na tumalikod. Tinakpan niya ang mga mata gamit ang kanyang mga kamay. Ay, Diyos ko, Ginoo ko. Mga mata ko. Reese. Wala akong nakita. Ano ka ba naman, Reese? Bakit ka ba nakaganyan lang? Wala ka pang damit. Sorry, hindi ko naman alam na nandyan ka. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Naninilip ka ba ng mga naliligo ritong lalaki, ha? Inis na nilingon niya ito. Nakatakip pa rin ang mga kamay ng lalaki sa ibaba. Hoy, hindi ako ganun, no? At saka, hindi ikaw ang pinuntahan ko rito. Nasaan ba si Kuya Mavi? Tinawagan niya ako kanina at nagpapadala ng boxer niya. Nandun siya sa kabilang side, naliligo. Tingnan mo kung buhay pa ba. Tinuro nito ang parte kung saan diretsong bumubuhos ang tubig mula sa itaas. Malakas man ang kabog ng dibdib niya, ay hindi na yun pinansin pa ni Mikay, at lumapit na siya sa parteng yun. Kuya Mavi, nandyan ka ba? Kumaliskos ang tubig sa parteng yon hanggang sa umahon ng kanyang Kuya Mavi. Nakangising itinaas nito ang isang kamay nang makita siya. Nandito ako, bunso. Ay, kuya, kanina pa kita hinahanap. Sorry, nasa ilalim ako ng tubig kanina kaya hindi kita narinig. Kasi malakas tong bagsak ng tubig. Ano, nadala mo ba yung boxer ko? Oo, ibibigay ko na nga sa'yo pero iba yung nakita ko. Ilalapag ko na lang dito sa baba tong boxer mo, kuya. Kailangan ko na talagang umalis. Akmang aalis na siya pero muli siyang tinawag ng kanyang kapatid. O teka, sandali. Bakit ba nagmamadali, bunso? At saka, anong sinasabi mong nakita mo? Inis na nilingon ni Mikay si Reese na nasa likod na niya at nakatakip pa rin ang mga kamay sa ibaba nito. Basta kuya, aalis na ako. Baka hanapin ako ng mga customer natin. Wika na lang niya. Humakbang siya ngunit hindi niya natansya ang kanyang bigat, lalo pat madulas ang mga batong natapakan niya. Napatili siya dahil batid niyang babagsak siya sa tubig. Oy, Mikay! Sigaw ni Reese. Inabot nito ang kamay niya upang tulungan siya, ngunit huli na. Patalikod siyang bumagsak sa tubig. Hindi pa naman siya marunong lumangoy. Kaya nang maramdaman niya ang malamig na tubig na bumalot sa kanyang katawan, ay kaagad siyang nataranta. Sinubukang lumangoy ni Mikay at umahon, ngunit talagang hindi niya kaya. Maya-maya lang ay hindi na niya nakayanan at hindi niya alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang siya bigla at umubo na may kasamang tubig. Habol niyang hininga at tiningnan kung sino ang naroon sa kanyang harap. Mikay, ayos ka na ba? Tanong sa kanya ni Reese na siyang nasa harap niya ngayon. Kaagad siyang bumangon mula sa mabatong kinahihigaan habang habol ang hininga. Muntik na ako mamatay, sambit niya. Bunso, ayos ka lang ba? Biglang lumapit ang Kuya Mavi niya at niyakap siya. Akala ko hindi ka na magigising. Buti na lang at marunong magbomba si Reese. Sorry, bunso. Napasimangot siya at inis na itinulak ang kanyang kapatid. Anong bombang pinagsasasabi mo riyan, kuya? Yung mga kamay ni Reese nakapatong sa dibdib mo at para kang binubomba. Ano nga ba yun? Ha? CPR yun, kuya? Basta, yun na yun. Teka nga lang, bakit si Reese ang tumulong sa akin? Bakit hindi ikaw? Kuya kita ah. Napakamot ito sa batok. Nataranta ako, bunso eh. Saka hindi ako marunong mag-CPR. Magmasa lang ng tinapay ang alam ko. Pasensya ka na. Mabuti na lang at mabilis kumilo si Reese. Siya ang umahon sa'yo sa tubig. Nastak pala yung isa mong paa sa lubid na nakakalat dun sa ilalim. Ang galing nga ni Reese eh. Kasi naputol niya yung lubid gamit yung matalas na bato. Kaya yan, tingnan mo ang kamay niyang nagdurugo ngayon. Dahan-dahan na napalingon si Mikay kay Reese na nakatago ang kamay sa likod at nakangiti sa kanya. Napansin niyang nakasuot na ito ng puting t-shirt at itim na shorts. Parehong basa ang mga yon. Ayos lang ako, huwag niyo na akong intindihin. Tugon ng binata.
Lumapit pa ito sa kanya at binalot sa kanya ang isang asul na tuwalya. Natigilan tuloy siya at napatitig sa mukha nito. Tuwalya ko to pero ipapahiram ko muna sa'yo, Mikay. Kaya ko naman umuwi ng walang tuwalya. Pero ikaw, kailangan mo yan para di ka lamigin. Nakasuot ka pa naman ng puting t-shirt. Hindi kaagad nakasagot si Mikay. Iniisip niya na hindi na tama ang pagsusungit niya sa lalaki dahil wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Ano nga bang pake niya sa mga babaeng galit sa kanya dahil lang siya ang pinapansin ng binata? Tinulungan at iniligtas pa nga siya nito ngayon at nasugatan pa ito dahil sa kanya. Salamat, Reese. Tanging nasabi niya. Ngumiti ito lalo na halos wala ng mata. Walang anuman. Mauuna na akong umalis. Ikaw, Mikay, magpahinga ka na sa bahay niyo. Huwag ka na muna magtinda. Wika nito at nauna nang naglakad paalis. Oo nga, bunso. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Mukhang paulan na oh. Biglang kumulimlim yung langit. Wika ng kanyang kapatid at tinulungan na siyang makatayo. Doon lamang niya napansin na may suot na rin itong sleeveless na shirt at short na parehong basa. Ni hindi niya alam kung ilang minuto siyang nawalan ng malay kanina. Yung boxer mo, kuya, nakuha mo ba? Oo, sinuot ko na kahit nabasa nung nahulog ka. Pasensya ka na talaga, bunso. Kung hindi kita inutusan na magpunta rito, hindi mangyayari yun. Pangako, hindi na mauulit. Wala ka namang kasalanan, kuya. Masyado lang akong distracted kanina kaya ako nadulas at nahulog sa tubig. Kanino ka ba distracted kanina? Kay Reese ba? Nag-init ang kanyang pisngi nang maalala ang nangyari kanina lang. Kaagad niyang pinilig ang ulo. Wala, kuya. Tara na nga. Gusto ko nang umuwi. Sige, alis na tayo. Inalalayan siya ng kanyang kapatid paakyat sa mabatong daan. Nang makaakyat sila sa taas, ay hindi na niya nakita pa si Reese. Pag-uwi nila sa bahay ay hindi na siya pinagbukas pa ng bakery ng kanyang kuya Mavi. Ito na lang daw ang magbubukas at magbabantay at magpahinga na lang daw siya. Kuya, saan ba nakatira si Reese? Tanong niya sa kanyang kapatid makalipas ang isang oras. Nasa kabilang kanto lang, bunso. Bakit? Dadalawin mo siya, no? Mapang-asar na tugon nito habang nagbebenta sa mga bumibili ng tinapay. Nag-aalala ka siguro kasi nakita mong may sugat yung kamay niya at dahil yun sa'yo. Napairap siya. Oo na, kuya. Nagigilty na nga ako na nagkaroon siya ng sugat dahil sa akin. Tapos pinagdidiinan mo pa riyan. Sana magilty ka rin sa sinusungitan mo yung tao kahit wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Napakamot siya sa kanyang batok. Aminado siyang nagigilty na nga siya sa pagsusungit sa binata. Ngunit hindi niya yun aaminin sa kapatid sapagkat aasarin lamang siya nito. Mahal na mahal siya ng kuya niya, pero ito lang din ang nang-aasar sa kanya ng wagas hanggang mapikon siya. Ibabalik ko lang yung tuwalya na pinahiram niya sa akin kanina. Alam mo naman na ayaw kong magtabi ng gamit ng hindi sa atin. Kung gano'n, ako na lang magbibigay sa kanya bukas. Ayoko. Ako na nga lang ang pupunta sa kanila. Inis na sambit niya. Unti-unti naman siya nitong binigyan ng nakakalokong ngisi. Tapos na rin kasi itong magbenta. Sus, tingnan mo nga, bunso. Ayaw mo nga ako mag-abot ng tuwalya na pinahiram niya sa'yo. Ibig sabihin, gusto mo talaga siyang makita sa personal. Hindi sa ganun, kuya. Gusto ko lang din talagang makapagpasalamat sa kanya. Ikaw kung ano-anong iniisip mo. Humalakak ito. O sige na, hindi na kita aasarin. Dun sa kabilang kanto, kapag may nakita kang malaking bahay, kinaris na yon. Napakunot ang noon ni Mikay. Ha? Iisa lang naman ng may malaking bahay dito sa barangay natin, kuya. Doon siya nakatira? Oo, dun siya nakatira. Gulat ka, no? Nandun ang lolo niya. Akala ko wala ng tao sa bahay na yon. Hindi ko rin napapansin kasi palagi ako nandito sa panaderya. Ibig sabihin, mayaman pala si Reese, ya? Hindi lang halata pero oo. Magaling kasi siyang makisama sa ating mga ordinaryong tao. Napatango na lang si Mikay sa kabila ng pagkagulat sa narinig. Pagkuman ay pinuntahan na rin niya ang bahay na sinasabi ng kanyang kuya Mavi habang dala ang paper bag. Naroon ang towel ni Ray sa loob. Nakatingala siya ngayon sa mataas na gate at nag-doorbell ng isang beses. Lumabas ang isang batang babae na tila nasa 10 taon na. Nakangiti siya nitong tiningnan habang nakahawak sa saradong gate. Hello po ate, sino pong hanap niyo? Tanong nito. Nginitian naman niya ito. Nandyan ba si Reese? Opo, nasa loob po si Kuya Reese. Kaibigan ka po ba niya? Hindi kaagad nakasagot si Mikay. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa bata.
Michi, kaibigan ko yan. Papasukin mo. Anang boses ng isang lalaki mula sa likod ng bata. Napatingin doon si Mikay at nakita si Reis na naglalakad palapit. Nakasuot ito ng itim na sleeveless shirt at puting shorts. Bukod sa napakagwapo nito ay napaka-fresh nitong tingnan. Nakapamulsa ito at nakangiti habang nakatingin sa kanya. Ate, pasok ka na raw po. Nakangiting wika ng bata na tinawag na Michi bago nito binuksan ng gate. Salamat. Ano pong pangalan mo po, ate? Tanong ng bata, nakangiti pa rin. Ang cute nito. Nahawa tuloy siya sa ngiti nito. Ate Mikay na lang ang itawag mo sa akin. Ako naman po si Michi, kapatid po ni Kuya Reis. Sa wakas nalaman ko na rin po ang pangalan mo. Si Kuya Reis po kasi ayaw sabihin sa akin ang pangalan mo eh. Kumunot ang noo niya. Bakit? Nakita mo na ba ako dati pa? Opo, sa phone ni Kuya Reis. Wallpaper ka po niya. Nagulat siya nang biglang takpan ni Reis ang bibig ni Michi. Pumiglas ang bata ngunit ayaw itong pakawalan ng binata. Masyado kang madaldal, Michi. Pumasok ka na nga sa loob. Tulungan mo si Lolo Pablo na maghanda ng merienda. Inalis ni Michi ang kamay ni Reis at muling ngumiti sa kanya. Ate Mikay, nice meeting niyo po. Crush ka po ni Kuya Reis. Michi! What the? Bago pa man matapos ang pagsaway ni Reis sa bata ay tumatawang tumakbo na ito papasok ng malaking bahay. Muling tumingin sa kanya si Reis at tila nahihiyang magsalita. I'm sorry, Mikay. Malokong bata lang talaga si Michi. Anito at bumaba ang tingin sa hawak niyang paper bag. Ano yan? Tanong nito. Inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan at inabot yun sa binata. Tuwalya mo. Binabalik ko na ngayon kasi baka makalimutan ko pang ibalik. Hindi rin kasi ako sanay na nagtatabi ng gamit na hindi sa akin. Napangiti si Reis at kinuha ang paper bag. Pwede mo namang ipaabot na lang kay Mavi. Pero thank you kasi sinadya mo pa ako rito. Bakit? Ayaw mo ba akong makita? Tila nataranta ito sa tanong niya. Ha? No, of course not. Siyempre gusto kitang makita. Tinaasan ito ni Mikay ng mga kilay at bahagyang natawa. Totoo kaya yung sinabi ni Michi? Nasa wallpaper ako ng phone mo? Ang alam ko kapag ginagawa yun ng mga lalaki, ang ibig sabihin ay gusto nila yung babae. Tama ba ako, Reis? Hindi ito nakasagot. Paulit-ulit itong napalunok habang nakatitig sa kanya. Ano, hindi ka magsasalita? Untag niya. Sige, aalis na ako. Pero bago yun, gusto ko lang ulit mag-thank you sa'yo. Salamat kasi niligtas mo ako kanina. Wala yun, Mikay. Ginawa ko lang kung anong tama. Saka, pababayaan ba kita? Bumaba ang tingin ni Mikay sa kamay nitong may sugat. Napakunot ang noo niya dahil hindi man lamang yun nalagyan ng benda. Patingin nga ng sugat mo. Wala nang nagawa si Reis nang hawakan niya ang kamay nito. Bakit hindi mo man lang nilagyan ng gamot to? Medyo malalim na to ah. Inis niyang wika. Nilinis ko naman na. Saka hindi naman ganun kalalim. Ayos nga lang ako, Mikay. Hindi pwedeng ayos lang. Ako ang dahilan kung bakit kami sugat na ganito. Kailangan malagyan ng gamot to. Bumuntong hininga si Reis at saka mariin siyang tinitigan sa mga mata. Fine. Kung gusto mo talaga malagyan ng gamot ng sugat ko, ikaw ang gumawa. Tumaas muli ang mga kilay niya. At bakit ko naman gagawin yun, Aber? Ngumisi ito. Kasi sabi mo nga, ikaw ang dahilan kung bakit ako may sugat. So, gamutin mo. Paano kung ayaw ko? Sige, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Kapag na-infection ako, huwag kang magigilty ha, Mikay. Nakangising tumalikod na ito, ngunit kaagad niya itong tinawag. Nakakaasar lang kasi hindi niya kayang pabayaan na ganoon ang sugat ng binata. Reis, oo na, ako nang gagamot sa'yo. Humarap ito sa kanya at pakas sa mga labi ang isang ngiting tagumpay. Sige, tara sa loob. Sa loob talaga? Hindi ba pwedeng dito na lang sa labas? Nandito ba sa labas sa mga gamot? Wala, di ba? Meron kami sa loob ng bahay. At huwag ka mag-alala, wala akong balak na masama sa'yo. Kapag may nangyaring masama sa'yo, malalagot ako sa Kuya Mavi mo. Napakamot siya sa kanyang batok. Sige na nga, pero sandali lang ako Kung bakit ba naman kasi hindi mo niligyan ng gamot yung sugat mo? Meron naman pala kayong first aid kit dito sa loob. Hindi nga kasi malalim at malayo naman sa bituka, kaya hinayaan ko na lang. Tara na sa loob, gusto ko rin makilala ni Lolo Pablo. Kumunot ang noo niya. Ha? Pati siya kilala ako? Oo,
Alam niyang sa'yo ako palaging bumibili ng ensimada at paborito niyang kainin. Sagot ng binata bago na unang naglakad papasok sa malaking bahay. Sumunod naman siya habang namamangha sa malaking bahay na nasa harap niya. Pagdating sa loob ay mas lalo siyang namangha sa mga mamahaling gamit na naroon. Sa malawak na sala siya pinaupo ni Reyes. Dito ka muna, Mikay. I'll just get the first aid kit. Okay. Tugon niya habang nililibot pa rin ang paningin sa paligid. Nang maiwan siyang mag-isa roon ay saka naman lumabas mula sa kusina ang batang si Michi. May hawak itong isang plato kung saan naroon ang umuusok pang banana cake. Ate Mikay! Tuwang-tuwang bulalas nito nang makita siya. Kaagad nitong ibinaba ang hawak sa center table at umupo sa tabi niya. Ate, alam mo bang mas maganda ka po sa personal? Anito at saka humagigit. Nginitian naman niya ito. Natutuwa sa pagiging bibo nito. Salamat. Ikaw din naman maganda ka rin. Ilang taon ka na, Michi? Malapit na po ako mag-10. Pero ang tagal ko na nakatira dito sa San Nicolas. Ngayon ko lang nalaman na may bata palang nakatira dito. Mag-iisang buwan pa lang po kasi ako nakatira dito, Ate Mikay. Kasi naman po ngayon lang po ako inampon ni Lolo Pablo. Natigilan siya. Kung gano'n, hindi mo totoong kapatid si Reyes? Opo, pareho po kaming inampon ni Lolo Pablo. Kaming dalawa po ni Kuya Reyes. Mas nauna nga lang po siya sa akin, pero pareho po kaming galing sa ampunan. Napaawang ang bibig niya sa gulat. Hindi niya akalain na ampun pala si Reyes. Pero sabi po ni Lolo Pablo, dahil po kay Kuya Reyes kaya gumanda ang buhay nila. Kasi po si Kuya Reyes nag-aral lang mabuti noon. Nagtrabaho daw po siya sa construction company sa Maynila at naging head engineer. Tapos po, nang nakapag-ipon siya, nagpatayo po siya ng maliit na construction firm. Nakatanggap po siya ng malalaking projects hanggang sa nagkaroon po ng tiwala sa kanya ang maraming kliyente niya po. Kaya ayun po, lumaki yung kumpanya niya sa Maynila. Sobrang sipag po niya, no? Kaya gagayahin ko po siya paglaki ko. Napangiti ng alanganin si Mikay sa labis na pagkagulat sa mga sinabi ni Michi. Wala sa hinagap niya na ganoon pala kayaman ang binata at isa pa pala itong engineer. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng hiya. Naalala niya kung paano niya ito sinungitan ng ilang beses sa loob ng 2 linggo. Ngunit kahit ano pa man ang antas nito sa buhay, hindi niya dapat ito sinungitan dahil lang sa mga babaeng nagkakagusto rito. Ay nako, Michi. Inilakad mo na naman ang Kuya Reyes mo. Anang boses ng isang matandang lalaki. Nang layunin yun ni Mikay ay nakita niya ang isang matandang lalaki na medyo mataba at may bigote. Tila nasa 70 anyos na ito, ngunit matikas pa rin ang tindig. Hello there, Iha. Nakangiting bati nito sa kanya. Kaagad naman tumayo si Mikay upang magbigay galang sa matanda. Magandang hapon po. Sit down, Iha. Make yourself comfortable. Tugon nito bago umupo sa kaharap niyang single-seater na sofa. Umupo na rin siya pero nahihiya. Hindi niya inasahan na makikilala niya ngayon ang lolo ni Reyes. You must be Mikay. Sa'yo bumibili ng ensimada si Reyes. Nakangiting wika nito. Opo. Ako nga po si Mikay. I'm Pablo Javier, Reyes and Michi's lolo. Gustong-gusto ko ang ensimada niyo ng Kuya Mavi mo. Nauna ko na siyang namit nang dalhin siya rito ni Reyes. At natutuwa ako na nandito ka na rin. Matagal ko nang pinipilit si Reyes na ipakilala ka pero sabi niya, naghahanap pa raw siya ng tiyempo. At tama nga siya, mas maganda ka nga sa personal. Sa dami ng sinabi ng matanda ay sa huling sinambit nito siya nagulat. Sinabi po talaga yan ni Reyes? Humalakhak ang matanda na tila ba may nakakatawa sa tanong niya. Si Michi naman ay humagigik sa tabi niya na tila kinikilig. Wala kang kaalam-alam, Iha. O siya, sige. Hindi na lang ako magsasalita. Ayokong unahan si Reyes. Mukhang hindi pa siya nakakapag-umpisa na pormahan na nagugustuhan niyang babae. Ni wala kang ideya sa nangyayari. Bumuka ang bibig ni Mikay, ngunit biglang dumating si Reyes na kagagaling lamang sa taas ng bahay. Jeez, I finally found the first aid kit. Tuwang-tuwang bulalas ni Reyes. Ngunit natigilan ito nang makita na kaharap niya ngayon ang lolo at kapatid nito. Kuya Reyes, sinumbong ka na namin. Tumatawang wika ni Michi. Namilog ang mga mata ng binata at napatingin sa direksyon niya. Nangibabaw naman ang malakas na tawa ng matanda.
Don't worry, Apo. Wala naman akong ibang sinabi bukod sa sinabi mo sa akin na mas maganda sa personal itong si Mikay. Napasa po sa noo ang binata at napaiwas ng tingin. Narinig pa niya ang malutong nitong pagmumura, ngunit kaagad yung narinig ni Michi. Kuya Reis, don't say bad words! Okay, sorry na. Bumaling ang binata kay Lolo Pablo. Lolo, sa garden muna kami ni Mikay. Huwag muna kayong sumunod, okay? At ikaw, Michi, magmerienda na kayo ni Lolo. At huwag ka masyadong makulit. Huwag ka ring sumunod sa garden. Understood? Opo, kuya. Hindi po namin kayo iistorbohin ni Ate Mikay. Mapang-asar na tungo nito bago tumawa. Nakitawan na rin ang matanda at napailing-iling. Napakamot na lang sa ulo si Riz at hinila na si Mikay sa pulsuhan. Ang gugulo nyo. Kunwaring inis pa na bulong ni Riz bago siya tuluyang hinila patungo sa garden. Malaki at puno ng magagandang halaman ng garden. May malaking gazebo roon at doon siya pinaupo ni Riz katabi ang first aid kit nito. Ayos ka lang? Tanong niya kay Riz nang mapansin na panay ang buntong hininga nito. Yes. Pasensya ka na kung dito kita dinala. Nandun kasi si Lolo at Michi. Magugulo pa naman ang mga yon. Ayos lang. Maganda kaya rito. Ang presko ng hangin. Saka okay lang din naman na nandoon tayo sa sala. Mabait naman yung lolo sa kakapatid mo ah. Magulo nga sila. Saka ayoko marinig mo yung mga pang-aasar nila sa akin. It's making me uncomfortable. Tumawa siya at nag-umpisang buksan ang first aid kit at hinanap ang mga gagamitin doon. Bakit? Kasi sinabi nila sa akin yung sikreto mo? You're not supposed to know that, Mikay. Madaldal lang kasi sina Lolo at Michi. Alin ang hindi ko dapat malaman? Seriously? Narinig mo naman na, di ba? Gusto mong ulitin ko? Ang alin? Yung crush mo ko? Na naka-wallpaper ako sa phone mo? Nasabi mo sa lolo mo na mas maganda ako sa personal? Ganun ba? Napayoko ito at napaiwas ng tingin. Tila may binubulong pa ito. Natawa na lang siya at kinuha na ang kamay nitong may sugat. Tila siya nakuryente sa pagdidikit ng kanilang balat, katulad ng nangyari kanina nang hilain siya nito. Kagat-labing nag-umpisa na siyang lagyan ng gamot ang sugat nito habang pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Huwag ka nang mahiya, Riz. Hindi mo na kailangan maramdaman yan ngayong nabuking ka na. Mas naging malinaw na sa akin kung bakit mo ako binigyan ng bulaklak nung naglaro kayo ni Kuya sa putikan. Naging malinaw na rin sa akin kung bakit araw-araw mo akong binibwisit sa tindahan para magpapansin. Hindi ako nagpapapansin, Mikay. Gusto lang talaga kitang makita. Sige, total naman, nabuking na ako. Oo na. Gusto na kita. May masama ba ron? Napatigil si Mikay at hindi na malaya na napadiin ang hawak niyang bulak sa sugat nito. Aray! Reklamo nito. Sorry, ikaw kasi eh. Nagpapakatotoo lang ako, Mikay. Ito, tingnan mo. Gamit ang kabilang kamay ay binunot nito ang cellphone sa suot nitong short at pinakita sa kanya ang wallpaper niyon. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang naroon nga ang picture niya. Stolen shot yon habang nasa loob siya ng panaderya. Nakangiti habang kausap ang isang customer. Ang ganda ng mga ngiti mo rito kaya kinunan kita. Pasensya ka na ha. Minsan lang kasi kitang makitang umiti. Kapag akong kaharap mo, nag-iiba ang timplan ng mukha mo eh. Nagulat man ay natawa na lang si Mikay. Muli naman itong ibinunsa ang cellphone at iritadong tiningnan ang kanyang muka. At talagang natatawa ka pa, Mikay. Sorry, natatawa lang kasi ako sa sinabi mo. Pasensya ka na kung palagi kitang nasusungitan nitong mga nakaraang linggo. Nagumpisa lang yun nung natalo mo si Kuya sa habulan ng biik. Mababaw lang yung inis ko noon, kaya lang, biglang nadagdagan. Kasi naman, yung mga babaeng nagkakagusto sa'yo rito, pinag-iinitan ako. Kesyo hindi naman daw ako ganun kaganda. Kesyo ang pabebe ko raw. Minsan pa nga, dinadamay pa nila yung panaderya ko. Binabato ako ng bato sa tindahan. Tapos may nagkakalat ng chismis na yung mga tinapay namin lasang ipis daw. Yung iba naman sinasabing lasang amag. Natawa sa kanyang binata. That's not true. Alam ko, malinis kayang gumawa si Kuya Mavi. Malinis din ang kusina ng bakery namin, puro stainless. Maloko lang si Kuya pero seryoso yun kapag gumagawa na ng mga tinapay na tinitinda namin. Ewan ko ba sa mga babaeng nagkakagusto sa'yo? Dahil lang sa akong binigyan mo noon ng bulaklak, pinag-iinitan na talaga nila ako. Hindi naman dahil binigyan mo ko noon, type mo na ako, di ba? At hindi rin ibig sabihin nun ay gusto mo na akong ligawan. Paano ba yan? I was planning on courting you.
Naunahan na ako ni Lolo at ni Michi na magparamdam sa'yo. Anang binata na siyang ikinagulat niya. Mabuti na lang at tapos na siya sa paglalagay ng benda sa sugat ng binata. Natulala siya sa mukha nito. Tinatansya kung nagbibiro lamang to. Ngunit nanatili itong seryoso habang sinasalubong ang bawat titig niya. Ako? May balak kang ligawan ako? Ulit niya. Oo. Napausod siya palayo sa binata. Bakit naman ako? Sa dami ng ibang babae riyan, bakit ako pa? At saka ang layo kaya ng agwat natin. Nasabi sa akin ni Michi na engineer ka sa Maynila at may sariling construction company. Malaki, kaya bakit sa akin pa? Relax ka lang, Mikay. Hindi naman ako nagmamadali. Ang sabi ko, plano ko pa lang. I still want to get to know you. At gusto ko rin naman na magpakilala muna sa'yo bago ang lahat. Come on, ask me something. Baka may gusto kang itanong tungkol sa akin. I know you're curious about me. Pinamulahan siya ng muka at napaiwas ng tingin. Hindi ko alam kung anong itatanong ko sa'yo. Magkwento ka na lang. Fine. Siguro naman nabanggit na ni na Lolo sa'yo na ampun lang ako. Kami ni Michi. Siya ang nagpalaki sa akin. Doon pa siya sa Maynila nakatira noon. Kaya lang, pagka-graduate ko ng college, nagdesisyon si Lolo Pablo na lumipat dito sa San Nicolas. Sawa na raw siya sa buhay Maynila. Mas gusto niya rito sa probinsya. Tahimik, sariwa ang hangin. Tapos ako, naiwan sa Maynila at nagtrabaho. Hanggang sa nakaipon ako ng pera, nagpatayo ng maliit na construction firm. And the rest is history. Bahagyang napangiti si Mikay. Ang inspiring naman ng kwento mo, engineer. Kung sino man ang mga magulang mo na nang iwan sa'yo sa ampunan, siguro magsisisi silang iniwan ka nila noon. They're already dead, Mikay. Car crash. Ako lang ang nakaligtas. Malungkot nitong wika. Natigilan naman si Mikay at nakaramdam ng pagsisisi sa sinabi. Sorry, hindi ko alam. Muli itong napangiti. It's okay. Masaya naman ako ngayon. Hindi naman nagkulang si Lolo Pablo sa pagpapakita sa akin ng pagmamahal. Isa siyang high school teacher noon. Hindi na siya nagkaasawa at nagkaanak. Ginugol niya ang panahon at oras niya sa aming mga ampon niya. Teka, hindi ba bagong ampon lang si Michi? Bakit sinasabi mong ginugol niya lahat ng panahon at oras niya sa inyong mga ampon niya? Marami kayo? 4 kami lahat na ampon niya noon, Mikay. Makikilala mo sila soon, bago tayo ikasal. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Asa ka naman? Aray, busted na ba ako kagad? Ewan ko sa'yo, Reese. Hindi mo pa nga alam kung anong family background ko pero bumabanat ka na ng ganyan. Alam ko nang tungkol sa'yo. Nasabi na sa akin ni Mavi. Pareho tayong wala ng mga magulang. But still, you got your brother, and I got my Lolo Pablo. Hindi pa rin tayo pinagkaitan ng pagmamahal. Tama ka. Pareho tayong pinatatag ng sitwasyon natin. Mabait pa rin sa atin ang mundo. Hindi ba parang destiny tayo? Pareho tayong wala ng mga magulang. Ano sa tingin mo, Mikay? Ayan na naman po siya. Napapairap na wika niya. Tumayo na siya at akmang aalis na, ngunit hinawakan ni Reese ang pulsuhan niya. Napabalik siya sa pagkakaupo at sinalubong ang seryosong mga mata ng binata. Tinatanong mo ako kanina kung bakit ikaw pa. Sasagutin ko yan ngayon. Napalunok si Mikay at hindi alam ang sasabihin. Naghintay na lang siya sa mga susunod na sasabihin ng binata. Maging ako, hindi ko rin alam. Basta unang kita ko pa lang sa'yo nung naglalaro kami ng kuya mo, tinamaan na ako. Hindi ko naman ibibigay sa'yo yung bulaklak na yun kung hindi eh. Kaya kung iniisip mo kung bakit sa dami ng mga babae riyan, ay sa'yo napunta ang atensyon ko. Ito ang sasabihin ko sa'yo, Mikay. Hindi ako naghahanap ng babaeng papantay sa akin. Mas gusto ko yung pumupuno ng kulang sa buhay ko. You made my days here more interesting. Yung tipong maaasar lang kita at mapansin mo ako. Masaya na ako. Buo na ang araw ko. Napansin yun ng Kuya Mavi mo kaya tinanong niya ako. Ang sabi ko naman, oo, gusto kita. Pero naghahanap ako ng tiyempo na sabihin sa'yo. Gusto ko munang magpakilala ng maayos sa'yo at mas lalo kang makilala. Nahigit ni Mikay ang kanyang hininga. Lalo na nang umiti sa kanya ang binata matapos sabihin ang lahat ng mga nakakatunaw nitong salita. Napaiwas siya ulit ng tingin at inalis ang bara sa kanyang lalamunan. Okay, tama ka sa mga sinabi mo. Kung may bala kang manligaw, mas maiging magkakilala muna tayo ng maayos. So, wala kang balak na layuan ako pagkatapos ng nalaman mo?
Bakit naman kita lalayuan? Tinatanong pa ba yan, Mikay? Allergic ka kaya sa akin? Palagi mo ako sinusungitan. Nagtaka nga ako kung bakit nandito ka ngayon. Napairap siya. Mataray ako sa'yo pero hindi ibig sabihin nun masama ng ugali ko. Marunong pa rin ako magpasalamat. Marunong din akong tumingin ng mabuting bagay na meron ng isang tao. Lumapad ang mga ngiti sa kanya ni Reese. Nox, napalambot ko pala ang puso mo dahil niligtas kita kanina. Huwag mo na ulit gagawin yun. Paano kung hindi lang ako yung nalunod? Paano kung pati ikaw nalunod din? Tingin mo hahayaan ko na lang na malunod ka kanina? Ginawa ko talaga lahat para maalis sa paa mo yung lubid. Kahit mahirapan akong huminga, ayos lang. Natakot nga ako kanina kasi ang tagal kitang sini-CPR pero unresponsive ka. Buti na lang at nakaligtas ka pa rin. Sobrang kaba ko kanina. Natigilan si Mikay nang may mapagtanto. Teka, ikaw ang nag-CPR sa akin kanina? Ibig sabihin, nag-mouth-to-mouth resuscitation ka sa akin? Umangat ang sulok ng labi ni Reese. Tingin mo? Nanlaki ang mga mata niya. Totoo nga? Don't worry, walang mali siya yun. Nagdikit lang ang mga labi natin. So what? Humingi naman ako ng permiso sa kuya mo at pumayag naman siya. Boto pa nga sa akin yun eh. Sa dami ng mga lalaki nagpapapansin sa'yo, sa akin lang siya boto. Kaya alam kong malaki ang chance ko sa'yo. Tumaas baba pa ang mga kilay nito bilang pang-aasar. Nag-init tuloy ang kanyang pisngi. Leche, virgin pa naman tong lips ko. Pero okay lang din, nailigtas mo naman ako. Mag-iinarte pa ba ako? Pero kasi considered bang first kiss yun? Does it matter? Ako pa rin naman na magiging official first kiss mo kapag naging tayo na. Inis na binuto niya ito ng bulak. Natawa na lamang ito sa reaksyon niya. I'm sorry, nagbibiro lang ako, Mikay. Pero promise, hindi ako nag-take advantage sa'yo kanina. Talagang kailangan ko lang gawin yun para iligtas ka. Ay, oo na. Tanggap ko na. Niligtas mo lang ako. So paano? Uuwi na ako. Tapos na akong lagyan ng gamot at benda yung sugat mo. Linisin mo palagi yan, okay? Para hindi ma-infection. Iwasan mo rin muna nabasain. Yes, Doc. Nakangising tugon nito. Inirapan niya ito at tumayo na siya. Ngunit humarang sa daraanan niya si Reese. I just wanna say thank you, Mikay. Salamat sa effort mong pagpunta rito. Hindi mo alam kung gaano mo ka napasaya. Muling nag-init ang kanyang pisngi, ngunit pilit niyang hindi pinahahalata yun. Wala yun, Reese. Niligtas mo naman kasi ako kaya naisip kong gawin to bilang pagbawi ko naman. Sana naman bukas, wag mo na akong awayin. Hindi kita inaaway, ah. I mean, wag mo na akong sungitan. Mas gusto ko nakangiti ka sa akin, Mikay. Oo na, hindi na kita susungitan. Basta wag mo lang ako masyadong inaasar, pwede? Wag mo nang dagdagan yung inis ko sa mga babaeng baliw na baliw sa'yo. Gusto mo bang pagsabihan ko sila para tigilan ka na nila? Naku, wag na. Baka sabihin pa ng mga yun, nagsumbong ako sa'yo. Hindi naman nila ako matitinag eh. Kayang-kaya ko silang harapin. Are you sure? Oo nga. Sige, just don't mind them. Inggit lang sila sa'yo kasi nasa iyo ang atensyon ko. Pero kapag below the belt na ang ginagawa nila, tipong nasasaktan ka na, sabihin mo lang sa akin para maturuan ko sila ng leksyon. Napatango na lang siya sa binata. 2 linggo ka na lang naman mananatili rito sa San Nicolas, kaya siguro kapag umalis ka na, hindi na nila ako pag-iinitan. Kumunot ang noon nito. Alam mong 1 buwan lang ako rito? Oo, sinabi ni Kuya Mavi sa akin nung unang araw na nagkita tayo. Nagbabakasyon ka lang naman dito, di ba? Dinilaan nito ang ibabang labi. Well, yes. Namimiss ko lang kasi si Lolo kaya nagdesisyon ako magbakasyon dito kasama siya. Bago ako umuwi rito sa San Nicolas, iniwan ko muna ang operasyon ng kumpanya sa general manager ko. Siya muna ang bahala sa mga projects at clients namin sa Maynila. Tiwalang-tiwala ako sa kanya, kaya panatag yung loob ko na makakapagbakasyon ako ng matagal dito. Besides, gusto ko rin makasama si Michi since kakaayos lang din ng adoption papers niya. Wala na nga sanang balak na magampun pa si Lolo pero naawa siya kay Michi. Siya na lang kasi yung pinakamatandang bata sa ampunan na hindi pa nakakahanap na mag-aampon. Napangiti si Mikay. Napakabuti ng puso ng lolo mo, no? Oo, kaya ang hirap tanggihan ng request niya na magbakasyon ako rito kasama siya. Besides, tumatanda rin siya. At ayoko magsisi na hindi ko siya napagbigyan sa mga maliliit na bagay na hiniling niya.
Muling napangiti si Mikay habang nakatitig sa mukha ng binata. Ngayon lang niya napagtanto ang magandang ugali nito na hindi niya nakikita nitong mga nakaraang linggo. Iba pala talaga kapag mas kinilala ng mas malalim ang isang tao at hindi lang base sa nakikita ng kanyang mga mata. Wow, you're smiling. Gusto ko yan, Mikay. Untag sa kanya ni Reese. Inaasar man siya nito, ngunit hindi pa rin nawala ang mga ngiti sa mga labi niya. Nakakatuwa lang na marinig ang mga sinabi mo. Hindi ka makapaniwala na mabait ako, no? It's okay, Mikay. Mas magugustuhan mo pa ako kapag tumagal. Makikilala mo ako lalo hanggang sa makuha ko ang loob mo. Masarap ako maging boyfriend. Akala mo lang hindi. Nabura ang mga ngiti niya. Binabawi ko na, nangaasar ka na naman eh. Lalampasan niya sana ito, ngunit muli itong humarang sa daraanan niya. Uy, joke lang, Mikay. Huwag ka na magalit. Okay na tayo eh. Tigil-tigilan mo kasi ang pang-aasar mo, Mr. Engineer. Pwede? Oo na. Natutuwa lang ako. Pero sige na, hindi na kita aasarin. Okay na tayo ah. Tinaas nito ang isang kamay upang makipag-high five sa kanya. Nakasimangot na tinitigan lang ngayon. Naiinis man, ngunit ginawa pa rin niya. Lumapad tuloy ang ngiti nito. Matid niyang sa mga oras na yon na magiging maganda ang mga susunod nilang interaksyon ng binata. Sa mga sumunod na araw ay naging magaan na ang pakikitungo nila sa isa't isa. Hindi tuloy na malaya ni Mikay na palapit ng palapit ang araw ng pagbabalik nito sa Maynila. Isang araw, naisipan ni Reyes na guluhin ang nananahimik na dalaga sa panaderya. Naabutan niya itong pasayaw-sayaw habang nagwawali sa sahig. Kumakanta pa ito ng Mr. Cupido na akala mo'y nasa concert. Nakangising pumeki siya ng ubo bago nagsalita. Wow naman, feel na feel ang kanta ah. Para ba sa akin yan, Mikay? Bigla itong napatigil sa pagkanta at napalingon sa direksyon niya. Kitang-kita niya ang pamumula ng mukha nito. Kanina ka pa ba riyan, Reyes? Actually, kararating ko lang. Bakit ka tumigil sa pagkanta? Nag-e-enjoy pa ako makinig sa boses mo eh. Napairap ito at binitiwan ng hawak na walis at saka lumapit sa kanya. Bakit ka ba nandito? Mangiinis ka na naman ba? O baka naman hinahanap mo si Kuya Mavi? Wala siya rito. Natutulog at napuyat sa pagmamasa. Bibili sana ako ng tinapay. May puto ka, di ba? Tanong niya rito habang abala naman ngayon sa pagpupunas ng ibabaw ng estante. Ay kung paputukin ko kaya yung huso mo, Reyes. Hindi ka kumakain nun, di ba? Ensaymada ang kinakain mo. Wow, alam na alam mo ah. Malamang, sa isang buwan mong pagbili ng ensaymada rito araw-araw, malalaman ko talaga yan. Saka gustong-gusto yun ng Lolo Pablo mo sa ni Michi. Namimiss ko na nga sila. Pwede ko ba silang dalawin mamaya sa bahay nyo? Oo naman. Ikaw lang naman ang hinihintay nila na dumalaw eh. Saka iimbitahan naman talaga kita ngayon. Bakit? Sino may birthday? Walang may birthday. Babalik na kasi ako ng Maynila bukas. Gusto lang ni Lolo Pablo na magkaroon ng maliit na salo-salo sa bakuran niya. Natahimik ang dalaga. Kitang-kita niya ang paglaglag ng mga balikat nito. Ganun ba? Nakalimutan kong aalis ka na nga pala at babalik na ng Maynila. Gusto nga pang itiniri sa nakitang reaksyon ng dalaga. Tila nawalan ng buhay ang mga mata nito at biglang tumamlay ang bawat kilos. Do you want me to stay? Tanong niya rito. Kumunot ang noon nito sa pagtataka. Bakit naman ako ang tinatanong mo niyan, Reyes? Kailangan mo bumalik sa Maynila kasi nandun ang kumpanya mo. Kapag nanatili ka rito sa San Nicolas, 3 oras lagi ang magiging biyahe mo mula rito hanggang dun sa Maynila. Ano naman, kung makikita naman kita. Para namang hindi mo alam kung ano nararamdaman ko para sa'yo, Mikay. Napalunok ito at napaiwas ng tingin. Reyes, wag na. Mag-focus ka na lang sa kumpanya mo ron. Hindi pwedeng dahil lang sa akin ay magpapakahirap ka magbiyahe ng ganun kalayo araw-araw. Hindi mo ba ako mamimiss? Siyempre, oo. Pero anong magagawa ko? Kailangan ka ng kumpanya mo. Pinaghirapan mo yun kaya dapat lang na maging priority mo. Hindi mo narinig ni Reyes ang nais na marinig na sagot ng dalaga ay napangiti pa rin siya. I admire you being selfless, Mikay. Kahit halatang ayaw mo akong paalisin, pinipili mo pa rin kung ano mas makabubuti. Tapos nagtataka ka pa kung bakit kita nagustuhan. Hindi mo alam na kahit paulit-ulit mo akong sungitan o tarayan, nakikita ko pa rin na mabuting tao ka. Hindi mo maitatago sa akin ang bagay na yun, Mikay. Hindi ito nakasagot at napatitig na lamang sa kanyang mga mata.
Kaya naman nagpatuloy si Reyes. Nakangiting hinaplos din niya ang pisngi nito. Hihintayin kita mamayang gabi sa bahay, okay? Gusto kitang makasama ng matagal bago ako umalis bukas. Napapalunok na tumango ang dalaga. Tila apektado sa masuyo niyang paghaplos sa pisngi nito. Binitiwan na niya ito at naglakad na paalis. Pagdating ng 8:00 ng gabi ay dumami na ang tao sa malawak na bakura ng kanyang lolo Pablo. Tila naging fiesta na yon dahil pinapapasok din nila ang mga gustong makidalo na kakilala nila. Mabuti na lang at nagpa-catering service ang kanyang lolo Pablo at marami silang pagkain na hinanda. Lolo, samahan ko lang si Michi kumuha ng pagkain sa buffet. Paalam niya sa kanyang lolo Pablo. Tumango sa kanya ang matanda. Kasalukuyan itong may kausap na 2 matandang lalaki at nagtatawanan. Maingay sa paligid at ngayon ay hila-hila pa siya ni Michi. Kuya Reyes, bakit hindi ko po makita si Ate Mikay? Dapat kanina pa po siya nandito Tanong sa kanya ni Michi habang kumukuha na sila ng pagkain sa mahabang buffet table. Hindi ko nga rin alam, Michi. Kanina ko pa siya hinihintay. Tugon niya habang panay ang linga sa paligid. Natanaw niya si Mavi na papunta na rin ang buffet table. Kaya naman pinaupo muna niya sa kalapit na mesa si Michi pagkatapos makakuha ng pagkain nito. Dito ka lang, Michi. Kumain ka muna. Kakausapin ko lang si Mavi. Okay po, Kuya Reyes. Hanapin mo rin po si Ate Mikay Nakangiting tumalima siya rito at nilapitan si Mavi. Pare, pupunta ba si Mikay ngayon? Tanong niya rito. May kausap na itong 2 babae na tila kaedad lang din nila. Hindi ko alam pare. Maaga ngang nagsarado ng panaderia kanina yun Parang may sakit. Hindi ko na ginulo. Natakot ako na baka batuhin ako na kung anong madampot niya. Nakaramdam ng matinding lungkot si Reyes. Ganun ba? Pwede ko ba siyang puntahan sa bahay niyo? I'm worried about her. Kung bahala pare. Ayos lang naman sa akin. Alam mo naman na malaking tiwala ko sa'yo. Saka boto ako sa'yo para sa utol ko. Malakas ka sa akin Napangiti siya rito. Salamat pare. Aalis na sana siya ngunit sinalubong siya ng isang babae na pamilyar sa kanya. Kilala niya ito dahil panay ang papansin nito sa kanya tuwing pumupunta siya sa panaderya ni Mikay. Sinasalubong siya nito at panay ang papansin kahit paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya interesado. Det, walang ganang wika niya sa babae. Nakasuot lamang ito ng maikling maong short at pulang spaghetti top. Ang mga labi nito ay mapupula. Hi Reyes, saan ka pupunta? Samahan kita? No thanks, may pupuntahan akong importante. Just stay here and enjoy the night. Napanguso ito. Ano ba yan? Kaya nga ako nagpunta rito kasi gusto kitang makita one last time. Uuwi ka na bukas sa Maynila, di ba? Bakit aalis ka ngayon? Saan ka pupunta? Napabuntong hininga siya. Pinipilit niyang wag itong sungitan, ngunit malapit na siyang mainis. Det, I really have to go. Tumabi ka at dadaan ako. Ngumiti lamang ito at nagulat siya nang bigla itong tumingkayad upang halikan siya. Ngunit kaagad niyang naagapan yon at nakaiwas sa balak nitong gawin. Marahan niya itong itinulak habang salubong ang mga kilay. What the heck, Det? What do you think you're doing? Napapahiyang ngumiti ito sa kanya. Sorry, may bet kasi kami ng kaibigan ko na kapag nahalikan kita ngayong gabi, panalo ako. Ayaw kasi nilang maniwala na hindi mo naman talaga type yung si Mikay. Hindi naman totoo yun, di ba, Reyes? Mas maganda at sexy pa ako ron. Napahila mo siya sa kanyang muka. Malapit na talaga siyang mapuno sa babae, lalo pat dinamay pa nito si Mikay. Kaya naman, mariin niya itong hinawakan sa magkabilang balikat. Alam mo, Det, nakikipag-usap ako sa'yo habang nagiging mabait pa ako sa'yo ngayon. Wag mo na ulit susubukan na halikan ako. Naiintindihan mo? At ayoko na rin na marinig na iniinsulto mo si Mikay o ng mga kaibigan mo. Matagal ko na kayong gustong kausapin dahil sa ginawa niyong panggugulo sa kanya. Pero ang sabi niya, hayaan ko na raw kayo. Pero itong sasabihin ko sa inyo. Kapag nakabalik na ako ng Maynila at nabalitaan kong pinag-iinitan niyo pa rin si Mikay, ako na makakalaban niyo. Nabura ang mga ngiti nito habang nakatitig sa seryoso niyang mga mata. Reyes, masakit! Reklamo nito. Kaagad niyang binitiwan ang magkabila nitong balikat. Nagkakaintindihan ba tayo, Det? Nag-umpisang mangilid ang mga luha nito. Bakit ba ganyan ka mag-react kapag tungkol kay Mikay? Huwag mo sabihin. Oo, gusto ko si Mikay. Nang unang beses pa lang na inabutan ko siya ng bulaklak, tama na ang mga hinala niyo na gusto ko siya. Hindi lang ako nag-abala na linawin sa inyo kasi wala naman akong dapat ipaliwanag.
Magugustuhan ko ang isang babae at wala na kayo ron. Walang mali sa paghanga, Det. But don't cross the line. Kung natuloy yung paghalik mo sa akin kanina, hindi ko alam kung anong magagawa ko. Bakit? Kayo na ba ni Mikay? At saka wala naman siya rito ah. Bakit? Dahil ba wala siya sa paligid ay magpapahalik na ako sa iba? And to answer your first question, hindi pa kami ni Mikay. Pero kahit wala pa kaming relasyon, hindi ibig sabihin nun na hindi na ako magiging tapat sa kanya. Kaya sana naiintindihan mo ako. Uulitin ko, Det. Huwag si Mikay. Tigilan niyo siya. Hindi maipinta ang mukha ni Det. Napayuko na lang ang babae. Kaya naman, tinapik niya ito sa balikat bago nilampasan. Ngunit napatigil siyang muli nang matanaw sa entrada si Mikay. Tila kanina pa ito nanonood sa kanilang dalawa ni Det. At base sa itsura nito, ay tila binigyan nito ng kahulugan ang pag-uusap nila ni Det ng masinsinan. Mikay! Tawag nito. Humakbang siya upang lapitan ito, ngunit dali-dali itong naglakad paalis at hindi na tumuloy sa pagpasok. Sinundan niya ang dalaga. Naabutan niya ito sa may malaking gate kung saan tahimik at silang dalawa lamang ang naroon. Micaela, stop! Tawag niya na siyang nagpatigil dito. Nilingon siya nito at hindi na nagulat nang bigyan siya nito ng sobrang talim na mga tingin. Ano, Engineer Ray Xavier? Dahil lang nalita ko nang dating sa padispedida party mo, nakahanap ka na kaagad ng babae? May pahawak-hawak ka pa sa balikat niya? At anong ginagawa mo rito? Bumalik ka na rin kay Det. Total naman, matagal na akong pinag-iinitan ng babaeng yun dahil sa'yo. At least ngayon, titigil na siya dahil finally, pinatulan mo na siya. Naningkit ang mga mata niya. Ganun ba kababaw ang tingin mo sa akin, Mikay? Dahil lang wala ka sa isang lugar na naroon ako, maghahanap ako ng atensyon sa ibang babae. Ano bang gusto mong isipin ko, Race? Ang tagal ko nakatanaw sa inyo kanina. Wala akong pakialam kahit anong pinag-uusapan nyo. Pero yung paraan ng paghawak mo sa kanya kanina, ewan ko, hindi ko maipaliwanag. Can I explain that part? Bago ka mag-isip ng kung ano-ano, pwede bang makinig ka muna? And first of all, hindi mababaw ang mga nararamdaman ko sa'yo para gawin niyang iniisip mo. Kung gusto ko siyang patulan, sana noon pa, Mikay. Sana hindi na ako nag-aksaya ng oras na magpapansin sa'yo. Na kahit ilang beses mo akong sungit-sungitan, hindi ako sumuko. Kasi nga hindi ako mababaw na tao. Hindi biro tong nararamdaman ko sa'yo. Ayoko sa iba dahil ikaw lang ang gusto ko. Natigilan ang dalaga at napaawang ang bibig. Kaya naman nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Yung nakita mo kanina, tama ka. Hawak ko siya sa balikat kasi galit ako sa kanya. Napahigpit pa nga ang pagkakahawa ko. Kahit tanungin mo siya. She tried to kiss me, but I managed to avoid it. Nainis ako kasi lumalampas na siya sa linya. At ayokong isipin mo na may ibang babae pa akong ina-entertain. Binalaan ko siya na wag na niyang uulitin yun. At sinabihan ko rin siya na wag ka nang pag-iinitan ulit. Dapat nga matagal ko nang ginawa yun eh. Pinigilan mo lang ako kasi sabi mo kaya mo naman. Pero kanina hindi ko na napigilan. I'm sorry if you had to see that. Mali ang iniisip mo, Mikay. Ikaw lang ang gusto ko at wala ng iba. Maniwala ka naman. Napalunok ang dalaga. Sa hinaba-haba ng mga sinabi niya ay hindi ito nakasagot at nanatiling nakatitig sa mga mata niya. Ngunit hindi katulad kanina, kalmado na ito at hindi na nagngangalit sa galit ang mga mata. If my words aren't enough to prove how sincere I am, then let my actions do the talking. Dagdag ni Reyes at hindi na napigilan na sunggaban ang mga labi ng dalaga. Natigilan ito ngunit hindi naman siya tinulak palayo. Bagkus, naramdaman niya ang paghalik nito pabalik. Kaya naman kaagad siyang kumalas at gulat na tinitigan ang mga mata ng dalaga. Does it mean? Gusto rin kita, Reyes. Dahan-dahan siyang napangiti ng malapad. Walang kasing saya ang puso niya ngayon dahil sa inamin ng dalaga. Pasensya ka na kung naging OA ako, Reyes. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko na magselo sa nakita ko. Ni hindi kita tinanong muna at hinintay na magpaliwanag. Sumabog ka agad ako at pinangunahan ng selos. Masuyo niyang hinawakan ang magkabila nitong pisngi. It's okay, I understand. Bakit parang nakangiti ka pa riyan? Nakakainis ka. Nagsiselos na nga ako tapos ganyan ka pa. I'm just happy, Mikay. Yung pagsiselos mo ang patunay na gusto mo na rin ako. Akala ko talaga, babalik ako ng Maynila na umaasang magugustuhan mo ako pabalik. Pero ang bala ko talaga, magpapaalam ako sa'yo na liligawan kita bago ako umalis. I mean, I could still court you kahit nandun na ako. I will make time for you.
Uuwi ako rito kapag gusto kitang makita o makasama. Kahit 3 oras pa ang pagitan ng Maynila mula rito, wala akong pakialam. At ngayong narinig ko na mula sa bibig mo na gusto mo rin ako, mas gaganahan ako na magpabalik-balik dito. Pero Race, mahihirapan ka nga. Hindi naman araw-araw eh, kapag may oras lang ako. Come on, pagbigyan mo na ako. How can I prove myself to you kung hindi kita pupuntahan dito, di ba? Ako na ang bahala ron at huwag mo nang isipin. Nag-aalangan man ay napangiti na lang sa kanya si Mikay. Nakakahawa ang mga ngiti nito. Dumagdag pa ang natural nitong ganda na hindi nakakasawa. Look at that smile. Come here and hug me, sweetheart. Masuyong wika niya. Napanguso naman ito bago siya niyakap. Napapikit siya nang muling maramdaman ang matinding saya sa kanyang dibdib habang yakap-yakap ang dalaga. I'll miss you. Kung pwede lang kitang dalhin sa Maynila, ginawa ko na. But I know your life is here in San Nicolas. Hindi kita pwedeng ilayo rito, pati sa Kuya Mavi mo. Kumalas ito at nag-aalalang tiningnan siya. Teka, liligawan mo na ako, di ba? Paano si Kuya Mavi? Tumawa siya. Alam na niya, pati nga si Lolo Pablo at Michi, hinihintay na lang na kumilos ako. Para naman kasi sa akin, hindi ko kailangan madaliin ang nararamdaman ko para sa'yo. Kasi alam kong totoo to at hindi basta-basta mawawala. Gusto kong palalimin pa. Napangiti ito. Gusto ka lang sabihin sa'yo, Race, na nag-alangan man akong aminin ang nararamdaman ko para sa'yo. Sana malaman mong aasa ako sa'yo simula ngayon. Sana lang wag mo akong sasaktan at bibiguin. Masuyo niyang hinawakan ang mga kamay nito. Pangako, Mikay, hindi ka mabibigo at masasaktan sa akin. Handa ako maghintay hanggang sasagutin mo ako. At hindi ko sasayangin ang tiwalang binigay mo sa akin ngayon. Ikaw lang ang babaeng titingnan at kahanap-hanapin ko palagi. Dahan-dahan niya itong hinila, palapit at idinikit ang noo nito sa kanya. Kaya simula ngayon, gagawin ko lahat para maramdaman mo araw-araw kung gaano ka kahalaga sa akin. Kahit nasa Maynila ako, mararamdaman mo kung paano magmahal ang isang Ray Xavier. Tinitigan siya ni Mikay at napangiting muli. Sa pagkakataong yon, wala nang halong takot o pagdududa ang mga mata nito. Puro tiwala at pagmamahal na lamang ang nakikita niya roon. Sige, Engineer Ray Xavier, talagang magtitiwala ako sa'yo. Pero tandaan mo ha, hindi madali masungkit ang puso ko. Pabiro nitong wika sabay ngisi. Tumawa ng malakas si Race at hinalikan to sa noo. Kahit gaano pa kahirap, kakayanin ko. Dahil alam ko, sa huli, sa akin pa rin ang bagsak mo, Micaela. At doon na nag-umpisa ang lahat. Kinabukasan ay bumalik na nga ng Maynila si Race. Sa bawat araw at linggo na dumaan ay maraming beses siyang nagpapabalik-balik sa San Nicolas upang dalawin at ligawan si Mikay at maging ang kanyang lolo Pablo at si Michi. Nagtuloy-tuloy yun ng 2 buwan hanggang sa sinagot na siya ni Mikay. Labis na saya ang naramdaman ni Race ng araw na yon. Kaya naman, kahit gaano siya kapagod sa kanyang mga ginagawa, ay napapawi yun dahil sa dalaga. Nasa loob siya ng tent ngayon, malapit sa site ng kanilang bagong project sa Rizal. Kung susundin natin ang original na design ng column spacing, masyadong malaki ang span. Mahihina ang beams at delikado sa seismic load. Wika niya habang nakatutok ang mga mata sa blueprint na nasa harap. Tumingin siya kay Architect Montella. Architect, kailangan nating magdagdag ng 2 column dito sa east wing. Hindi pwedeng tipirin ng structural integrity para lang sa ganda ng view. Tumango ito sa kanya at sasagot sana, ngunit dumating si Paloma, ang kanyang 40 anyos na assistant. Engineer Javier, sorry po pero may naghahanap po sa inyo. Kunot noong binalingan niya ito. Paloma, I'm in the middle of a discussion with Architect Montella. Sino ba yan? Micaela raw po ang pangalan. Ganun na lang ang pagtayo ng tuwid ni Race. Micaela what? Micaela Marniles daw po, girlfriend niyo. Tigil ang kilig na ulit nito. Napangiti si Race at walang pasabing iniwan sa loob ng tent ang kausap niya. Hinanap ng mga mata niya ang dalaga. Napatalon siya sa tuwa nang makita ito sa labas ng tent at hinihintay siya. Babe! Patakbo niya itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Isang linggo din niya itong hindi nakita at nakasama dahil naging abala siya sa bago niyang proyekto. Kumalas siya at tinignan ng itsura ng kasintahan. Nakasuot ito ng bulaklaki na off-shoulder dress at may hawak na paper bag. What's that?
Tanong niya sa nobya sabay turo sa hawak nito. Pagkain mo. Ang sabi kasi ni Paloma, hindi ka madalas kumain kapag nasa site ka. Kaya sinurpresa kita. Buti na lang tinulungan ako ng assistant mo at nalaman ko kung nasan ka ngayon. Lumapad ang mga ngiti niya. Wow, you traveled 3 hours just to surprise me. Ang sweet-sweet naman ng babe ko. Alangan naman na ikaw lang ang mag-effort na puntahan ako sa San Nicolas. Saka namimiss na kita eh. Sorry kung naistorbo ko yung pag-uusap niyo sa loob. No worries, babe. Basta pagdating sa'yo, kaya kong palampasin. Saka makakapaghintay naman yun. I'm just so happy na nandito ka. Pakis nga. Pinanlakihan siya nito ng mga mata at bahagyang hinampas sa balikat. Ano ka ba? Baka may makakita sa atin. Sumimangot siya at kinabig ang bewang nito. I don't care. I missed you at walang makakapigil sa akin na halikan ka. Natawa na lang ito at nagpaubaya na nang halikan niya ito sa mga labi. Sa bahay ni Reyes natulog noong gabing yun si Mikay. Nanatili ito roon ng 1 linggo bago ito bumalik sa San Nicolas. Naging ganoon ang takbo ng kanilang relasyon sa mga sumunod pang buwan. Kapag hindi siya nakakapunta ng San Nicolas, ay ito ang pumupunta sa kanya. Kaya hindi tuloy nila maiwasan na may mangyari sa kanila. Kaya naman matapos lamang ang 1 taon ng kanilang relasyon, ay nagdalang tao na si Mikay. Walang kaso yun kay Reyes dahil mahal na mahal niya si Mikay. At ito na ang nakikita niyang pakakasalan balang araw. Kaya naman, pinanatili niya ito sa Maynila kasama siya upang mabantayan niya ang maselan nitong pagbubuntis at para na rin mabigyan ito ng sapat na atensyon ng doktor. Siniguro rin niya sa kapatid nitong si Mavi na aalagaan niya ang kapatid nito. Kumuha na rin ito ng bagong tindera sa panaderya nito. Lumipas din ang maraming buwan at ligtas na pinanganak na ni Mikay ang kanilang panganay na babaeng anak. Tandang-tanda pa ni Reyes kung gaano siya kasaya noong unang masilayan ang kanilang anak. Kaya naman, inalok na din niya ng kasal ang pinakamamahal niyang babae. Walang kasing tamis ang mga ngiti ni Mikay habang naglalakad sa gitna ng altar. Nasa dulo si Reyes at naghihintay sa kanya. Umiiyak dahil sa labis na saya. Naroon sa kasal ang kanyang kuya Mavi, si Lolo Pablo, si Michi, at ang 4 pang mga kapatid ni Reyes na nakilala na niya noong nakaraang taon. Batid ni Mikay na hindi sa kasal nagtatapos ang kanilang magandang pag-iibigan ni Reyes. Dahil sa bawat buwan na lumipas, may mga away silang pinagdadaanan ng asawa. Ngunit hindi lumilipas ang araw na hindi nila yun naaayos. Babe, bangon ka muna. Hihilutin ko ang likod mo. Nakangiting wika ni Mikay. Nasa kwarto na sila ng asawa at magpapahinga na. Natutulog na rin sa crib ang kanilang anak na nooy 1 taon na. Kagagaling lang nila mula sa away, na ang pinagmulan ay dahil lamang sa nakalimutan siyang ibili ng kanyang asawa ng prutas na rambutan. Babe, ayos lang. Magpahinga ka na. Nakangiting tanggi ni Reyes. Maghapon mo nang inaalagaan ng baby natin. Oras naman ng pahinga mo. Pero gusto ko rin alagaan ang unang baby ko. Halos mapunit ang mga labi ng kanyang asawa sa sinabi niyang yon. Bumabawi ka ba kasi inaway mo ako kanina dahil sa rambutan? Kunwaring nag-isip siya. Siguro. Kasi naman ang babaw ng dahilan para awayin kita kanina. Hindi rin naman kasi panahon ng rambutan ngayon pero pinipilit ko pa. Sorry babe ha. Sawa ka na ba sa ugali ko? Tumawa ito at masuyong hinawakan ng pisngi niya. Ako pa ba? Magsasawa sa ugali mo? Of course not. Matagal na akong immune sa ugali mo. Unang kita pa lang natin noon, alam kong mahirap ka ng spellingin. Pero ikaw pa rin ang pinili ng puso ko. Natawa siya rito. Kaya magtiis ka. Grabe siya oh. Pero totoo, mahal kita kahit mahirap kang spellingin, babe. Kaya nakakapagtaka na ako ang pinili mong pakasalan, Reyes. Bakit hindi? Tanggap ko naman yung toyo mo. Saka sabi ko naman sa'yo, kahit anong taray at pagsusungit mo, nakikita ko pa rin kung gaano ka kabuting tao. Lalo pa ngayon na mag-asawa na tayo at may anak na. Nakikita ko araw-araw kung paano mo sinusubukan na maging mabuting ina at asawa. Kaya thank you, babe. Napangiti siya rito. Sobrang sarap lang sa pakiramdam na nakikita yun ng asawa niya. I love you so much, babe. Kahit madalas kang tuyuin, mamahalin pa rin kita. Mapang-asar na dagdag pa nito. Napasimango tuloy siya at pabirong kinurot ang ilong nito. Ikaw talaga? Okay na sana eh. Pero sa bagay, tuyuin nga naman talaga ako.
It's okay, babe. Dagdagan na lang natin ng suka para maging adobo. Favorite ko yun, remember? Tumaas baba pa ang mga kilay ng kanyang asawa. Kaya naman napahalakhak na lamang siya at niyakap ito ng sobrang higpit. I love you, babe. Bulong niya rito. I love you more, babe. Sa paglipas pa ng mga taon, nagkaroon sila muli ng anak na lalaki. At dahil dalawa na ang kanilang anak, ay hindi na sila nagbalak na dagdagan pa yon. Nang magdalawang taon na ang kanilang bunso ay saka siya bumalik sa hilig niyang paggawa ng iba't ibang klase ng espesyal na tinapay. Talagang nasa dugo nila ng kanyang Kuya Mavi ang hilig sa pagbibake ng mga tinapay, kaya hindi niya iniiwan. Kaya naman naisipan ni Mikay na ibenta online ang mga ginagawa niya. Lumago yun dahil na rin sa maganda ang kalidad ng mga gawa niya at masarap pa. Masaya siya na kahit may pamilya na siya ay nagagawa pa rin niya ang mga bagay na yon. Lumaki na rin ang pwesto ng panaderya ng kanyang Kuya Mavi sa San Nicolas, kaya naman tuwang-tuwa siya para sa kapatid. Madalas din nilang dalawin ng kuya niya kasama ang dalawang anak nila ni Reyes. At syempre, hindi nila nakalimutan na dalawin ang puntod ni Lolo Pablo na namaalam na matapos niyang ipanganak ang panganay niya noon. Si Michi ay nasa high school na at nasa pangangalaga na ng isa sa mga kapatid ni Reyes. Sa dami ng mga nangyari, iisa lang ang nasa isip ngayon ni Mikay. Napakaswerte niya na minahal siya ng isang Reyes Javier na tinanggap ang lahat sa kanya. Kahit malayo ang kanilang agwat, at kahit noong una pa lamang ay pinakitaan na niya ito ng hindi maganda. Sadyang napakabait ni Reyes at nakita pa rin ito sa kanya ang kabutihan niyang taglay kahit sa labas ay hindi yun halata. Natutuhan din niya kay Reyes at kay Lolo Pablo na ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kung hindi sa pagtanggap, respeto at walang sawang pagmamahal. Kahit saan man galing o anuman ang pinagdaanan, basta buo ang loob at may pananalig, kayang-kayang abutin ang pangarap at makamit ang tunay na saya. Tunay na ang pinakamagandang yaman na maaaring makamit sa buhay ay ang magkaroon ng pamilyang nagmamahalan at nagdadamayan habang buhay. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care, and may God bless you always.